Ako si Juanco. Ako'y matapang at respetadong mandirigma. Mamatay tao. 18 taong gulang nang matalo ko sa labanan si Amulins, na isang mandirigmang 7 taong wala pang nakakatalo. Dahil dito, kinilala ang aking katapangan. Pinamahalaan ko ang 9 na nayon at naging leader ng aking nayon. Pinatay ko ang aking anak-anakan. Ang aking lahi ay nagmula sa Umuofia na matatagpuan sa Nigeria. Ako ay nirespeto at kinikilala sa aking angking katapatan. Maging matapang sa lahat ng oras at isipin ang lahat ng gagawing desisyon sa buhay. Ako si Ikimifuna, isang lalaking nagmula sa ibang nayon. Ipinadala ako sa Umuofia bilang tanda ng kapayapaan. Sa simula, natakot ako, malayo sa aking ina at sa tahanang aking ginamulatan at sa lahat ng aking nakasanayan. Pero natutunan kong mahalin ang lugar na ito. Dito ko nakilala si Oconquo at tinuring nila akong pamilya at tinuring ko rin silang sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, para bang nagkakaroon muli ako ng bagong tahanan. Sa Umuofia, natuto akong mag-araro, manghuli at maging bahagi ng buhay nila. Ngunit dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng kagubatan, napansin kong tahimik ang lahat. At nang tumingin ako kay Oconquo, nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng sakit at kadiliman. Sa huli, natutunan kong may mga bagay sa buhay na kailangan mong tanggapin kahit na masakit. Tahimik akong tao, mapag-isip at madalas ako ang bumabalanse sa init ng ulo ni Oconquo. Hindi ako mabilis maghusga, mas pinipili kong unawain. Ako si Obiwika, matalik na kaibigan ni Oconquo, kasama ko siyang lumaki, lumaban at nagtagumpay. Ngunit sa pagdating ng mga banyaga, unti-unti ko nakita ang pagbabago sa aming nayon. At higit sa lahat, sa kanya. Nang ipatapon siya, ako ang nagbantay sa kanyang bahay at ani. Gusto ko may babalikan siya sa pagbalik niya. Ngunit sa kanyang pagbalik, hindi na siya ang dating Oconquo. At nang kitilin niya ang buhay ng tagapagbalita, alam kong tuluyan na nagiba ang mundong kinagisnan namin. Ako ang una nakakita sa kanya kung paano niya pinili ang isang katapusang ayaw naming namamdaman. Sa huli, natutunan ko, hindi lahat ng paglisan ay pagtakas. Minsan, ito na lang ang natitimang paraan para manatiling buhay ang alaala ng mga mahal natin. Ako si Enoch. Pasaway dahil nasira ko ang seremonya sa paggawa ng pagkakamali. Ako ay isang disipilo ni Ginoong Smith. Sa panahon na may nagaganap na seremonya, hinablot ko ang takip sa mukha ng isa sa mga kumakatawan bilang ninuno na naging katumbas ng pagkitil sa espiritu ng mga ninuno. Kaya sinundog ang aking bahay at ang aming simbahan. Dapat huwag tayo makialam sa kahit anumang bagay o pangyayari, lalo na kung mahalaga ang kahulugan nito, sapagkat masakit at malala ang parusa na mararanasan mo. Isa akong matapang, paborito at pinakamamahal na anak ng aking ama na si Oconquo. Hindi lang ako mahal ng aking ama dahil ako ay anak niya, ngunit gayon din sa angkin kong kalakasan at katalinuhan. Ako si Ezinma, na nag-iisang anak ni Oconquo. Sa pangalawa niyang asawa, ang aking ina na si Ekwefi. Ako ang huwarang anak ni Oconquo dahil sa akin kong kalakasan at katalinuhan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ako ng malalang sakit na nagdulot ng pagbabalik ng aking ina. Sa mga hindi magandang trahedya na nangyari sa kanya, ang pagkawala ng anak. Pero hindi rin nagtagal dahil sa walang hanggang pagmamahal sa akin ng aking ama na si Oconquo, gayon din ng mga nakapaligid sa akin, ako ay gumaling. Mawala man ang aking lakas, buong ipagmamalaki ko pa rin ang pagmamahal na galing sa aking mga magulang.
Ako si Ginoong Brown, ang unang puting misyonerong dumating sa Umofia. Isa akong Kristiyanong pari na naniniwala sa kabutihan ng pakikinig at paggalang sa paniniwala ng iba. Hindi tulad ng ibang misyonero, gusto kong makipagkaibigan sa mga taga Umofia at unti-unting ipakilala sa kanila ang aming pananampalataya. Nakipag-ugnayan ako kay Akuna, isang matandang leader ng mga Ibo, upang talakayin ang pagkakaiba ng aming relihiyon nang walang galit o karahasan. Nagpatayo ako ng paaralan at ospital sa Umofia upang tulungan ang mga tao. At dahil dito, marami ang nagtiwalang sumubok ng aming relihiyon. Laging tatandaan, kabaitan ay unahin, karahasan ay huwag pairalin. Ako si Obupi Azud, isang tapat na pinuno sapagkat pinagbigay alam ko kay Akongko ang balak sa anak-anakan niya na si Kampuna. Isa ako sa pinakamatandang lalaki sa nasyon at isa sa pinakamahalagang matatanda at pinuno ng angkan. Ako ang palihim na nagbigay ng babala kay Akongko sa balak na pagpatay kay Kampuna. Tinalaan ko siya na huwag makialam sa planong ito dahil itinuring ng pangalawang aman ay Kampuna si Akongko. May mga panahon na kailangan sundin ang mga babala na sinasabi sa inyo, sapagkat pagsisisihan nyo sa huli ang kalalabasan nito. Ako si Unuka, ama ni Okonkwo. Lumaki ako sa kahirapan at lagi akong nakikilos sa utang at pangarap na hindi natutupad. Alam kong marami ang nahihiya sa akin, lalo na ang anak ko. Ngunit ito ang aking buhay at minsan kahit anong gawin mo, hindi mo may iwasan ang pagkukulang. Palagi akong nangungutang sa komunidad. Naiisip ko minsan, bakit ganito ang buhay ko? Bakit tila hindi sapat ang aking pagsisikap? Nakikipag-usap ako sa anak ko, si Okonkwo. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang galit, takot at pangamba. Takot na maging katulad ko. Ngunit anak, hindi ko pinili ang ganitong landas. May mga pagkakataon na ang tao, kahit pilitin, ay hindi makalaban sa itinakda ng tadhana. Ako ay isang mapagmahal na ina, lalo na sa nag-iisa kong anak na si Ezinma. Isa rin akong matatag, matapang, mapag-alala at mapalaban. Ako si Ekwefi, ang asawa ni Okonkwo. Hili kong magpakita ng emosyon sa aking pamilya. Anak ko naman ang pinakamahalagang bata sa aming istorya. Pinakita ko sa lahat na isang akong matatag na ina sa kabila ng hirap at sakit na aking naranasan. Ipinakita ko rin ang pagmamahal ko sa aking anak sa paraang alam ko. Siya ang pinakaiisa kong anak. Si Okonkwo, isang respetado at matapang na mandirigma ng Umofia sa Nigeria, ay nagpupunyaging talikuran ang kahinaan ng kanyang amang si Onoka sa pamamagitan ng kanyang kasipagan, tagumpay sa pakikidigma at pagiging leader ng nayon. Ngunit ang kanyang buhay ay humantong sa trahedya nang mapalitang sumunod sa utos ng tribo na patayin ang batang si Ikemefuna. Isang pangyayaring nagdulot sa kanya ng malalim na pagkabalisa at pagbabago sa pagkatao. Ang pagdating ng mga misyonaryong Kristiyano sa nayon ng Mbanta ay nagdulot ng pagkalansag sa tradisyonal na paniniwala, hidwaan at unti-unting paghina ng kultura ng Umofia. Sa huli, habang nakikipaglaban sa kawalan ng pag-asa at pagkawala ng kapangyarihan laban sa kolonyal na impluwensya, nagpakamatay si Okonkwo. Bilang huling pagpapahayag ng kanyang bigo, ngunit marubdob na pagmamahal sa katutubong identidad na nag-iwan ng malungkot at mapaghamong pamana sa kanyang tribo.